Buti mga kaigang, kita nyo naman sa thumbnail natin, napaka-unique ng speaker na i-unbox natin ngayon. Heavily inspired to sa Harman Kardon Onyx Studio 7 na worth 14,000 plus. Pero ito speaker natin yun, hindi 14,000. Less than 5K lang. Mas less pa nga pag sale. Ito ang Aurashare BS27 Bluetooth speaker. Yung link nito nandito lang sa ilalim ng video natin, description or pinned comment sa baba. Buksan na natin dito sa taas. Ito na mismo yung speaker. Tabi muna natin dito. Tapos, andito na yung manual. Audio jack na cable. Type-C cable. Okay, tabi muna natin yung iba. Whoop! Heavily inspired sa Harman Kardon Onyx Studio 7 na worth 14,000. Kuhang-kuha yung design, no? Pero ito kasi may LED or RGB light sa gilid. Sarap pang display. Ganda. Parang Harman Kardon talaga, oh. Ganda ng build quality. So, itong handle niya, yan. Alloy na to. Tapos ito, fabric. Ganda ng texture, oh. Tapos dito sa side, yan. Alloy din to. Tapos dito sa likod, yan, fabric pa rin. Tapos nandito yung woofer niya for bass. Tapos dito sa ilalim, yan, may rubber fitting para hindi dumula sa table nyo. Dito naman sa taas yung buttons niya. So dito sa part na to, rubberized. Tapos nandito yung power button. Hold nyo lang kung gusto nyo on. Short press kung gusto nyo palitan yung itsura ng RGB. Tapos nandito yung mode button, double press for TWS or True Wireless Stereo Pairing. So kung meron pa kayo isa nito, pwede mo silang i-pair wirelessly. Tapos nandito yung EQ button, by default naka-bass mode to. Press nyo lang ng isang beses kung gusto nyo naka-vocal mode. Tapos nandito yung play pause, volume down, tsaka volume up. Dito naman sa likod, medyo mahirap lang makita sa camera pero nandito yung 3.5mm na headphone jack. Yung micro SD card, USB-A kasi pwedeng gamitin as power bank to. Tapos yan, yung Type-C port for charging. Hindi nga lang, wala tong fast charging kaya aabutin ka ng 4 hours bago to ma-charge. Pero bawi ka naman sa battery kasi naka 12,000 mAh na to na kayang tumagal ng up to 9 hours. Iwan na natin to para makita na rin natin yung RGB niya. Yun kasi yung pinagkaiba niya sa Harman Kardon Onyx. Bago natin itest sa music, make sure naka-earbuds kayo or headphones para mas marinig nyo yung sound quality nito. So by default, naka-bass mode to, no? Pero try muna natin, naka-vocal mode yan. Press lang natin tong EQ. Yan, naka-activate na yung vocal mode. Okay ngayon, try na natin yung bass mode. Press lang natin tong EQ button. Yan, naka-bass mode na yan pag walang ilaw, no? Patuloy kong hahanapin, bigyan natin ng gusto. Pagmasdan mo na maigit, parang na magdaan, ibigin kasi. Before I let you go, can I get a kiss good night, baby? Sabay tayo mama, wag lang mainip, parating na yung Rex, baby. Kukuhain yung bag together, bibilang ka. Tama lang yung bass niya pero tingin ko for 100 watts may mas lalakas pa sana yung bass nito. Siguro may limitation din dahil sa design or placement ng woofer niya sa likod. Pero pagdating sa mids tsaka vocals, maganda yung clarity niya, no? Pero mas maganda pa sana to kung merong app support. Pero pwede naman kayo mag-download ng equalizer app tsaka naka-SBC lang kasi to. Mas maganda sana, no? Kung naka-AAC na rin. Pero bumawi naman sila sa build quality. Kita nyo naman, naka-alloy yung body, may RGB tapos naka-fabric na rin eh, no? Napaka-premium pero abot kaya. Mala Harman Kardon na speaker worth 14,000 plus pero almost 4 times na mas affordable. Napaka-premium ng build.
Magandang pang display, mukhang mamahalin pero abot kaya kasi less than 5K lang. Yung link dito nandito lang sa ilalim ng video natin, description or pinned comment sa baba. Kaya kayo mga kaigang, anong masasabi nyo dito sa Oroshare BS27? Comment down below!